Mga kaibigan, kapatid, napag-isipan mo ba ang isang misteryo na napakalalim na nakaugat sa kasaysayan at hula na iniwan ka nito? Malapit na nating suriin ang isang kwento na kasing edad ng panahon mismo, isang salaysay na pinagtagpi sa pamamagitan ng milenya ng salumatan, pag-uusig, at makahimalang kaligtasan. Ito ang kwento ng Israel, isang bansa na paulit-ulit na na-target para sa paggalipol, ngunit hindi may paliwanag na paulit-ulit, isang bansa na ang pag-iral ay tila sumalumat sa loika, kasaysayan, at kahit na pangkaraniwang kahulugan. Bakit ang Israel, laban sa lahat ng mga logro, ay hindi lamang nakaligtas ngunit humunlad kahit sa gitna ng mga mabanis na bagyo ng puot ng tao? Ang sagot, ang aking mga kaibigan, ay hindi namamalagi sa pampulitikang pagmamaniobra o lakas ng milita, ngunit sa walang tigil na tipan ng Diyos, isang pangako na nakalagay sa bato at tinataka ng dugo. Maglakbay tayo ng magkasama na ginagabayan ng karunungan ng banal na kasulatan at ang mga aralin ng kasaysayan upang alisan ng takip ang banal na kamay na nagpoprotekta at napanatili ang kamanghamanghang bansang ito. Susuriin natin ang hindi nababagabag na bono sa pagitan ng Diyos at ng kanyang napiling mga tao, isang bono na hinuhulaan sa apoy ng kahirapan at pinalakas na mga siglo ng walang tigil na pananampalataya. Alalahanin ng Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago kay pinamanak ay inilaan kita, hinirang kita ng isang propeta sa mga bansa. Ito ang pundasyon kung saan ang buong salaysay ay nakasalalay, isang banal na appointment, isang napiling tao, isang pangako na nagtitiis. Isaalam-alang ang walang tigil na pag-atake na nahaharap ng Israel. Mula sa lakas ng mga pharaoh ng Egypt, na ang paniniil na hinahangad na durugin ang nasat na bansa, sa walang tigil na pagpapalawak ng mga imperyo ng Assyria at Babylonia, ang bawat isa ay nagtatangkang burahin ang Israel mula sa mapa, ngunit hindi pa nabigo. Isipin ang Seleucid Empire, ang mga Roman legend, ang pagtaas ng anti-Semitism sa buong edad, ang bawat alon ng pag-uusig ay nananahulugang malunod ang Israel, gayunpaman ang bawat alon ay sumisira sa baybayin ng walang tigil na proteksyon ng Diyos. Ang mismong lupain mismo ay tila nagtataglay ng isang tenacity, isang matigas ang ulo na pagtanggi na magbunga sa mga naghahangad na lupigin ito. Hindi ito pagkakataon lamang, ito ang kamay ng Diyos sa trabaho, tinutupad ang kanyang tipan, pinapanatili ang kanyang pangako. Ang diaspora, ang paggalat ng mga taong Hudyo sa buong mundo, isang sapilitang pagpapatapon ay nananahulugang masira ang kanilang espiritu at mapapatay ang kanilang pagkakakilanlan kahit na ang nakakasakit na panahon na ito. Naminarkahan ang hindi masabi na pagdurusa na nagtatapos sa mga kakilakilabot na Holocaust na nagsilbi lamang upang maantala, hindi masira. Ang mga abo ng krematorya, ang dugo ng mga martir, ay naging mga buto ng muling pagsilang ng isang bansa. Hindi ito isang muling pagkabuhay, ito ay isang muling pagkabuhay. Ang pagtatatag ng Estado ng Israel noong 1948, isang tila imposible na pag-asa laban sa labis na mga logro, ay nakatayo bilang isang testamento sa kapangyarihan ng pangako ng Diyos. Ang kasunod na mga digmaan, ang walang tigil na pag-atake mula sa mga kalapit na bansa, ang tila hindi masusukat na mga hamon ng bawat salumatan ay nagsilbi lamang upang palakasin ang paggutas ng Israel at ipakita ang makahimalang kamay ng Diyos. Sa kabila ng pagtanggi mula sa maraming mga bansang Arabe, sa kabila ng tila walang katapusan pag-ikot ng salumatan at mga panukala sa kapayapaan, ang Israel ay nagtitiis, isang beacon ng pag-asa at isang buhay na saksi sa katapatan ng Diyos. Ang mga banta ay nananatili, kapwa mula sa mga grupo ng ekstremista at makapangyarihang mga bansa, gayunpaman ang pangako ay nananatiling mas malakas. Ang agresibong pag-push ng Iran, ang kaguluhan sa rehiyon, ang patuloy na pagigting ng mga ito ay nagsisilbi lamang upang i-highlight ang patiyakan ng posisyon ng Israel, isang posisyon na sinuportahan lamang ng banal na kamay ng Providence. Susuriin natin ang mga hula, ang mga sipi sa Jeremiah, Ezekiel, at Amos na hinuhulaan ang walang katapusan pag-iral ng Israel, ang kanilang pagbabalik sa lupang pangako, ang kanilang pagpapanumbali. Malalaman natin ang doktrina ng bahagyang pagpapatigas ng Israel, ang kaligtasan sa inaharap na ipinangako sa bansang ito, ang panghuling pagkilala kay Jesus bilang Mesiyas, tulad ng inilarawan sa Roma Kapitulo 11. Susuriin natin ang mga hula ng Zacarias, ang pangitain ng pagbabalik ni Jesus, ang pagtatatag ng kanyang millennial kingdom sa Jerusalem.
Hindi lamang ito sinaunang kasaysayan, ito ay isang buhay, paghinga ng testamento sa kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Ito ay isang kwento na patuloy na magbubukas bago ang aming mga mata. Magsimula tayo kay Jeremias, isang propeta na ang mga salita ay sumasalamin sa mismong kakanyahan ng walang katapusan pakikibaka ng Israel at pangwakas na tagumpay. Isaalam-alang ang Jeremias Kapitulo 29 versikulo 11, sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa iyo, sabi ng Panginoon, plano na umunlad ka at hindi makakasama sa iyo, plano na bigyan ka ng pag-asa at hinaharap. Ang talatang ito, na madalas na sinipi sa labas ng konteksto, ay direktang nagsasalita sa tila hindi masusukat na mga logro na kinakaharap ng mga Hudyo sa buong kasaysayan. Kahit nasa gitna ng pagpapatapon, kahit nasa gitna ng hindi maisip na pagdurusa, ang plano ng Diyos para sa kanilang kasaganaan at hinaharap ay nanatiling matatag. Hindi ito isang passive plan, isang hiwalay na pagmamasid, ito ay isang aktibo, interventionista na plano, isang plano na pinagtagpi sa mismong tela ng kasaysayan mismo. Isipin ng hindi mabilang na beses na ang Israel ay tila nasa binit ng paggalipol. Ang pagpapatapon ng Babylonia, isang panahon ng napakalawak na paghihirap at pag-alis, ay tila ang pangwakas na kabanata. Gayunpaman, mula sa abo ng paggawasak na iyon, isang nalalabi ang nagbalik, muling itinayuan kanilang buhay at kanilang bansa, na tinutupad ang mga hula ng pagpapanumbalik. Hindi lamang ito nagkataon, ito ay isang testamento sa walang tigil na pangako ng Diyos sa kanyang tipan. Ang paggawasak ay nagsilbing isang crucible, pininuwang bansa, pinalakas ang pananampalataya nito, inihahanda ito para sa mga pagsubok sa hinaharap. Ngayon, isaalam-alam si Ezekiel, isang propeta na ang mga pamitain ay kapwa nakakatakot at nakakagulat. Sinasalita ni Ezekiel 36 ang pagpapanumbalik ng Diyos sa lupain ng Israel, isang lupain na inilarawan bilang nag-iisa at baog, ngunit nakatakdang umunlad pa. Magwiwisik ako ng malinis na tubig sa iyo, at malinis ka, linisin kita mula sa lahat ng iyong mga dumi at mula sa lahat ng iyong mga idolo. Bibigyan kita ng isang bagong puso at maglagay ng isang bagong espiritu sa iyo. Aalisin ko sa iyo ang iyong puso ng bato at bibigyan ka ng isang puso ng laman. Hindi lamang ito isang pisikal na paglilinis, ito ay isang espiritual na muling pagsilang, isang pagbabagong anyo ng puso ng bansa, isang paghahanda para sa pamhuli pagpapanumbalik. Ang imahe ng malinis na tubig, ang pagbabagong anyo mula sa bato hanggang laman, ay nagsasalita ng isang kumpletong pag-update, isang espiritual na paglilinis na nauna at nagbibigay daan sa pisikal na pagpapanumbalik ng bansa. At ano ang Amos, isang propeta na ang mga pagpapahayag ng paghuhusga ay matatag at hindi kompromiso. Gayunpaman kahit na ang mga hula ni Amos, habang hinuhulaan ang paggawasak at pagpapatapon, ay dadanapin din ang pangako ng pagpapanumbalik. Ang tema ng pagsisisi at pagbabalik ay nagbabalik sa buong kanyang mga sulatin, isang testamento sa pagbayad ng Diyos na magpatawad at ibalik ang kanyang bayan. Ang paggawasak, kahit na masakit at kinakailangan, ay nagsilbi bilang isang catalyst para sa pagsisisi na naglaladay ng daan para sa pagpapanumbalik sa wakas. Ang siklo na pattern ng paghuhusga at pagpapanumbalik, ng pagpapatapon at pagbabalik, ay isang paulit-ulit na motibo sa buong panitika na makahulam, na itinatampok ang walang katapusang katapatan ng Diyos at ang kanyang walang tigil na pangako sa kanyang mga taong tipan. Ang tila walang katapusang pag-ikot ng salumatan at mga panukala sa kapayapaan ay sumasalamin sa napaka-pattern na ito, isang palaging pagsubo, isang patuloy na pagpino, isang proseso na sa huli ay humahantong sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang kalikasan na siklo na ito, ang ebb at daloy ng paghuhusga at pagpapanumbalik, ay hindi limitado sa sinaunang Israel. Nakikita natin ito na sumasalamin sa buong kasaysayan, sa buhay ng mga individual at mga bansa magkamukha. Isipin ang hindi mabilang na mga oras na ang sangkatauhan ay natitisod, nahulog sa kadiliman, laman na itinaas muli, upang makahanap ng pagtubos at pag-renew. Isaalam-alam ang pagtaas at pagbagsak ng mga imperyo, ang mga siklo ng kasaganaan at pagtanggi, ang mga panahon ng digmaan at kapayapaan. Ang mga ito ay hindi random na mga pangyayari, ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaking pattern, isang banal na koreografya, isang testamento sa patuloy na gawain ng Diyos sa mundo.
Kahit na sa ating personal na buhay, nakatagpo tayo ng ritmo ng paghuhusga at pagpapanumbali. Nagkakamali kami, nakakaranas kami ng mga pag-aalsa, nahaharap tayo sa mga pagsubok na sumusubok sa aming pananampalataya at pagiging matatag. Ang mga hamon nito, kahit na masakit, ay madalas na ang crucible kung saan tayo ay pino, kung saan ang ating pagkatao ay pinalakas, kung saan ang ating pananampalataya ay lumalim. Ito ay sa mga sandali nito ng kahirapan na madalas nating mahahanap ang ating sarili na mas malapit sa Diyos, na natuklasan ang isang lakas at katatagan na hindi natin alam na mayroon tayo. Ang pagpino ng apoy, kahit na matindi, naglilinis, nakakalimutan sa amin sa isang bagay na mas malakas, mas nababanat, mas maganda. Ang susi, aking mga kaibigan, ay namamalagi sa pag-unawa sa layunin ng paghuhusga. Hindi ito di makatwirang parusa, ito ay isang pagwawasto na panukala, isang wake-up call, isang kinakailangang hakbang sa proseso ng pagpapanumbali. Ito ay isang mapagmahal na interbensyon na idinisenyo upang maibalik tayo sa Diyos, upang ma-realign tayo sa Kanyang mga layunin, upang ihanda tayo para sa mga biyayang na itala niya. Ang pagpapatapon, paghihirap, pagdurusa hindi ito mga palatandaan ng pag-abandona sa Diyos. Kadalasan ang mga ito ay prelude sa isang mas malaking pagpapanumbali, isang mas malalim na pag-renew. Isipin ang alibugang anak na lalaki, isang talinghaga na perpektong nakapaloob sa tema nito. Ang paghihimagsik ng anak, ang kanyang walang inat na paggastos, ang kanyang paglusong sa kahirapan ng lahat ay bahagi ng kanyang paglalakbay pabalik sa bahay ng kanyang ama. Ang kanyang pagdurusa, ang kanyang kawalan ng pag-asa, ay ang mga catalysts para sa kanyang pagsisisi, para sa kanyang pagbabalik sa isang buhay ng pag-ibig at pag-aari. Ang yakap ng kanyang ama, ang kanyang walang pasubatang kapatawaran, ay kumakatawan sa walang tigil na pag-ibig ng Diyos at ang kanyang pangako sa pagpapanumbali. Ang paghatol sa kaso nito ay hindi ang pangwakas na salita, ito ay isang kinakailangang hakbang sa proseso ng pagkakasundo. At sa gayon, habang nag-navigate tayo sa pagiging komplikado ng buhay, tandaan natin ang paulit-ulit na motif ng paghuhusga at pagpapanumbali. Huwag natin mawalan ng pag-asa sa harap ng kahirapan, ngunit sa halip ay tingnan ito bilang isang pagkakataon para sa paglaki, para sa pagpipino, para sa isang mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos at ang kanyang walang tigil na katapatan. Yakapin natin ang mga hamon, alam na sila ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang plano na sa huli ay humahantong sa pagpapanumbali, sa pag-renew, sa isang buhay na may layunin at katuparan. Tiwala tayo sa kanyang tiyempo, ang kanyang karunungan, ang kanyang walang tigil na pag-ibig, kahit na ang landas ay tila madilim at hindi sigurado. Ang kadiliman, kahit na totoo, ay palaging magbibigay daan sa ilaw ng kanyang biyaya at ang kanyang awa. Patuloy ang siklo, nananatili ang pangako. Ang prinsipyong ito ng paghuhusga at pagpapanumbalik ay hindi nakakulong sa mga salaysay sa Biblia. Ito ay pinagtagpi sa mismong tela ng pagkakaroon. Isaalang-alang ang natural na mundo. Ang isang magsasaka ay hindi lamang nagtatanim ng isang binhi at inaasahan ng isang agarang pag-ahani. Mayroong isang panahon ng dormancy, isang oras ng tila hindi aktibo, kahit na potensyal na pagkabigo. Ang binhi ay dapat masuri ng mga elemento, hinamon ng lupa, bago ito umusbong, lumaki, at sa uli ay magbunga. Ang malupit na taglamig, ang nagnininas na tag-init, ang hindi mahuhulaan na pagulan hindi ito manapalatandaan ang kalupitan ng kalikasan ngunit kinakailangan mga pagsubok na sa huli ay nag-aambag sa kasaganaan ng pag-aani. Ang paghatol, ang maliwanag na paghihirap, ay mahalaga sa panghuli pagpapanumbali, ang masaganang ani. Isipin ang sculptor na tumatakbo sa isang blok na marmol. Ang proseso ay hindi isa sa walang hirap na paglikha ngunit ng pag-alis ng masakit, ng pagpapadulas ng labis, na inilalantad ang obra maestra na nakatago sa loob. Ang bawat pait stroke, bawat isa ay mainat na itinuturing na hiwa, ay isang anyo ng paghuhusga, isang pag-alis ng kung ano-ang hindi kinakailanan, upang ipakita ang kagandahang nasa ilalim. Ang tila mapanirang kilos ng sipang malayo ay mahalaga sa panghuli pagpapanumbalik ng magandang rebulto. Ang proseso ay mahirap, kung minsan ay masakit, ngunit ang pangwakas na produkto ay isang testamento sa kasanayan at pangitain ng sculptor. Katulad nito, sa ating buhay, ang sipang away ay maaaring maipakita bilang pagkawala, pagkabigo, o heartbreak.
Maaaring kasangkot ito sa pagkawala ng isang trabaho, pagtatapos ng isang relasyon, o ang diagnosis ng isang malubhang sakit. Ang mga karanasan na ito, kahit na masakit, ay maaaring magsilbing mga catalysta para sa paglaki, pagpilit sa amin na harapin ang aming mga kahinaan, upang suriin muli ang aming mga prioridad, upang matuklasan ang mga nakatagong lakas at mapagkukunan. Ang mga ito ay lumayo sa hindi kinakailangan, na naghahayag ng isang mas malakas, mas nababanat, at sa huli ay mas magandang bersyon ng ating sarili. Ang paghatol, ang tila mapanirang kaganapan, ay isang kinakailangang hakbang sa proseso ng pagpapanumbalik, ang pag-unveil ng aming tunay na potensyal. Isa alam-alang ang Phoenix, isang alamat na ibon na nagbabagong buhay o kung hindi man ay muling ipinanganak. Ang Phoenix ay natupok ng mga apoy na tila nawasa lamang na tumaas mula sa mga abo, na update at muling ipinanganak. Ang malakas na imaheng ito ay sumasaklaw sa siklo ng paghuhusga at pagpapanumbali, ang siklo ng kalikasan ng pagkawasa at muling pagsilang ng kamatayan at pag-renew. Ang nagnininas na paghatol ay hindi isang wakas ngunit isang kinakailangang prelude sa isang kahanahanang pagpapanumbali. Ito ay isang makapangyarihang simbolo ng pag-asa na nagpapaalala sa amin na kahit na sa harap ng lubos na pagkawasap, may potensyal na pag-update para sa isang mas maluwalhating muling pagkabuhay. Kami rin ay maaaring tumaas mula sa mga abo ng aming mga pagsubo, minago at pinalakas ng apoy ng kahirapan. Ang susi ay nakasalalay sa pagtitiwala sa proseso, sa pagkakaroon ng pananampalataya na kahit sa gitna ng apoy, mayroong isang banal na layunin, isang plano para sa pagpapanumbali, para sa isang mas maganda at makabuluhang buhay. Ang mga abo ay hindi ang wakas, ang mga ito ang mayabong na lupa mula sa kung saan maaari tayong muling bumangon, mas malakas at mas maganda kaysa sa dati. Patuloy ang siklo, ang pangako ay nagtitiis. Ang paghatol, gayon pa man masakit, sa huli ay nagbibigay daan sa isang mas malaking pagpapanumbali. Mas malalim tayo sa konsepto ng paghuhusga at pagpapanumbali. Ito ay hindi lamang isang passive na proseso, nangangailangan ito ng aktibong pakikilahok sa aming bahagi. Hindi namin maaaring maghintay para sa shipang away upang magically ibunyag ang aming panloob na obra maestra. Dapat nating aktibong makisali sa proseso, pag-aaral mula sa ating mga karanasan, pagyakap sa mga aralin na naka-embed sa loob ng mga hamon. Mag-isip ng isang panday na nakakalimutan ng isang tibak. Ang hilaw na material, sa una ay walang hugis at hindi mapakali, sumasailalim sa matinding init at presyon. Ang panday, sa pamamagitan ng mahusay na pagmamanipula at paulit-ulit na mga sunto, ay humuhubog sa metal, nag-aalis ng mga impurities, pininoanform nito, hanggang sa isang sandata ng katangi-taming lakas at kagandahan ay lumilitaw. Ang init, ang hammering, ang paghuhubog ito ang mga paghuhusga, ang mga pagsubok na pinuhin ng metal. Kung wala ang mga puwersang nagbabago na ito, ang tibak ay mananatiling isang buko lamang ng mineral, walang layunin at potensyal. Ang pangwakas na produkto, ang Magnificent Sword, ay isang testamento sa kasanayan ng panday at pagbabata ng metal mismo. Ang ating buhay ay magkatulad. Ang init ay maaaring ang presyon ng mga deadline, ang hammering, ang mga pag-aalsa na nakatagpo natin, ang paghuhubog ng mga pagpipilian na ginagawa natin bilang tugon sa kahirapan. Sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito ay natuklasan natin ang ating pagiging matatag, ang ating kapasidad para sa paglaki, ang ating kakayahang umangkop at magtagumpay. Kami ay binubuo sa apoy ng karanasan, humuhusbong na mas malakas, mas pino, mas may kakayahan kaysa sa dati. Ang susi ay upang lapitan ang mga hamon nito na may isang aktibong saloobin, isang pagbayad na malaman, isang pangako sa paglaki. Dapat nating aktibong lumahok sa paghuhubog, yakapin ang mga aralin at pinapayagan ang proseso na baguhin tayo. Isaalang-alang ang magsasaka na nagmamalasakit sa kanyang mga bukid. Hindi lamang siya nagtatanim ng mga buto at inaasahan ng isang masaganang ani. Nililinan niya ang lupain, pag-iwas sa mga hindi kanais-nais na halaman, pakikipaglaban sa mga peste at sakit, tinitiyak ang pinakamainam na mga kondisyon para sa paglaki. Ang mga gawain ito ng pag-iwas, ng pakikipaglaban-laban sa kahirapan, ay mga anyo ng paghuhusga, mga kinakailangang hakbang sa proseso ng paglirinan ng isang bayaman at masaganang pag-aani.
Ang sipag ng magsasaka, ang kanyang pangako sa pag-aalaga ng paglaki, ay mahalaga sa pangwakas na tagumpay ng pag-aani. Kung wala ang kanyang aktibong pakikilahok, ang patlam ay mananatiling baog, ang potensyal na hindi natanto. Gayun din, dapat nating aktibong linangin ang ating sariling paglaki na may kasamang paloob na tanawin, pag-iwas sa mga negatibong kaisipan at gawi, pag-aalaga ng ating lakas, at pagtugon sa ating mga kahinaan. Dapat tayong maging aktibo sa paghahanap ng kaalaman, sa pagbuo ng ating mga kasanayan, sa pagbuo ng malakas na relasyon. Dapat nating aktibong lumahok sa proseso ng pagpapabuti ng sarili, tinitiyak na handa tayong matanggap ang masaganang pag-aani ng isang mas katuparan at makabuluhang buhay. Ang paghatol, sa konteksto nito, ay ang malay-tao na pagsisikap na ating linangin ang ating potensyal upang mabuo ang ating buhay sa isang bagay na maganda at may layunin. Hindi ito isang pasibo na laro ng paghihintay, ito ay isang aktibong pakikilahok sa aming sariling pagbabago manyo. Ang pagpapanumbalik ay hindi isang regalo na ipinagkaloob sa amin, ito ay isang gantimpala na nakuha sa pamamagitan ng aming sariling kasipagan at pangako sa paglaki. Patuloy ang proseso, isang tuloy-tuloy na pag-ikot ng pagpipino at pag-renew. Kung mas nakikipag-ugnayan tayo sa proseso, ang mas mayaman at mas sagana ang pag-aani. Mag-isip ng isang eskultor na nagtatrabaho sa isang bloke na marmol. Hindi siya simpleng shape ng random, mayroon siyang isang panitain, isang malinaw na ideya ng obra maestra na balak niyang likain. Pinag-aaralan niya ang bato, na kinikilala ang mga lakas at kahinaan nito, ang mga likas na kantor at mga bahid nito. Ginagamit niya ang kanyang mga tool, mga pait, malet, at papel de lia upang mainat na hubugin ang marmol, pag-alis ng labis na material, na inilalantad ang form na nakatago sa loob. Ang proseso ay mabagal, mainat, hinihingi ang parehong kasanayan at pasensya. May mga sandali ng pag-aalinlangan, mga sandali kung kailan maaaring talumin ng sculptor ang kanyang panitain o kahit na ang posibilidad ng proyekto. Gayunpaman, nagtitiyaga siya na ginagabayan ang kanyang pamitain at hinimok ng kanyang pangako sa bapor. Ang mga paghuhusga sa kasong ito ay ang mga desisyon ng sculptor kung saan gupitin, kung magkano ang alisin, kung paano pinuhin ang form. Ang bawat stroke ng pait ay isang sinasadyang kilos na humuhubog sa marmol sa isang bagay na maganda at makabuluhan. Ang ating buhay ay pareho. Ang bawat isa ay nagtataglay ng isang natatanging potensyal, isang nakatagong obra maestra na naghihintay na may hayag. Ngunit ang potensyal na ito ay hindi bubunyagan sarili ng walang pagsisikap, ng walang malay-tao na pagkilos ng paghubog at pagpino sa ating sarili. Kailangan nating kilalanin ang ating mga lakas at kahinaan, ang ating likas na talento at mga limitasyon. Kailangan nating linamin ang ating mga lakas, alagaan ang mga ito, at payagan silang umunlad. Kailangan nating tugunan ang ating mga kahinaan, hindi upang malis ang mga ito ng guo, ngunit upang mapagan ang kanilang epekto, upang malaman mula sa kanila, at ibahin ang anyo ng mga ito sa mga mapagkukunan ng lakas. Nangangailangan ito ng kamalayan sa sarili, introspection, at isang pagbayag na harapin ang hindi komportable na mga katotohanan tungkol sa ating sarili. Hinihiling ito ang katapatan, ang lakas ng loob na harapin ang aming mga pagkukulan at ang pagpapasya na mapabuti. Ang proseso ng pagpapabuti ng sarili ay hindi linear, ito ay iterative. Magkakaroon ng mga pag-aalsa, mga sandali ng pag-aalinlanan, mga oras na tayo ay natitisod at mahulog. Hindi ito mga pagkabigo, mga pagkakataon sa pag-aaral, sila ang paghuhusga na sumusubok sa ating pagiging matatag, ang ating pamako sa paglaki. Ito ay sa mga sandali nito ng kahirapan na tunay nating natuklasan ang ating lakas, ang ating kakayahan para sa pagiging matatag, ang ating kakayahang matuto at tumangkop. Ang susi ay upang malaman mula sa aming mga pagkakamali, upang yakma ang aming mga diskarte, at upang matyaga sa harap ng mga hamon. Huwag hayaang tukuyin ka ng mga setback, hayaan silang pinuhin kanila. Tingnan ang bawat hamon bilang isang pagkakataon upang matuto, lumago, upang maging isang mas nababanat at may kakayahang bersyon ng iyong sarili. Yakapin ang proseso, sapagkat ito ay sa pag-alis na tayo ay naging mas malakas, mas pino, mas maganda. Ang paglalakbay mismo ay ang gantimpala, ang patuloy na pagsusumikap patungo sa isang mas mahusay na sarili, isang mas makabuluhang pag-iral.
Ang pangwakas na obra maestra ay hindi isang patutunguhan, ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagiging. Isipin si Michelangelo, hindi lamang bilang eskultor ni David, kundi bilang isang eskultor ng kanyang sarili. Hindi lam siya chip palayo sa marmol, siya ay tinanggal sa kanyang sariling mga limitasyon, ang kanyang sariling mga pag-aalinlangan, ang kanyang sariling mga kawalan ng katiyahan. Nahaharap siya sa mga panahon ng matinding pakikibaka ng malikhain, mga panahon kung saan nadama ang pananaw, hindi malinaw ang landas. Gayunpaman, nagpumilit siya, ang kanyang dedikasyon ay hindi lamang sa sining, ngunit sa proseso ng pagiging isang master. Pinaramalan niya ang kanyang mga kasanayan, pinag-aralan ang anatomaya, itinulak ang mga hangganan ng kanyang mga kakayahan. Nalaman niya mula sa kanyang mga pagkakamali, mula sa mga pagkadilim sa kanyang naunang mga gawa, gamit ang bawat karanasan upang pinuhin ang kanyang pamamaraan at palalimin ang kanyang pag-unawa. Ang kanyang mga paghuhusga, ang kanyang mga pagpapasya tungkol sa bawat stroke ng pait, ay ipinagbigay alam hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang masining na pananaw, ngunit sa pamamagitan ng mga taon na naipon na kaalaman, karanasan, at pagmuni-muni sa sarili. Ang prosesong ito ng self-sculpting ay isang pamhabang buhay na pagsisikap. Hindi ito lahi sa linya ng pagtatapos, ngunit isang marathon ng pagtuklas sa sarili at pagpapabuti ng sarili. Isaalam-alang ang music hero na nagsasanay na mga kaliskis ng maraming oras, araw-araw, taon-taon. Ang tila paulit-ulit na pagsasanay ay hindi tungkol sa paggamit ng pagiging perpekto sa mga kaliskis mismo, ngunit tungkol sa pagbuo ng memorya ng kalamnan, pamamaraan ng pagpipino, at pagbuo ng disiplina na kinakailangan upang makabisado ang kanilang instrumento. Ang bawat tala na nilalaro, ang bawat chord na sinaktan, ay isang maliit na paghuhusga, isang maliit na desisyon na nag-aambag sa pangkalahatang pagganap. Natuto ang music hero na makinig ng kritikal, upang makilala ang mga lugar para sa pagpapabuti, at upang ayusin ang kanilang diskarte ng naaayon. Ang paglalakbay ay napuno ng mga hamon, sandali ng pagkabigo, at ang patuloy na pagsusumikap para sa kahusayan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng prosesong ito ng walang tigil na kasanayan at pagwawasto sa sarili na nakamit nila ang kasanayan. Katulad nito, ang atleta na nagtutulak sa kanilang mga pisikal na limitasyon, nagtitiis na mga sesyon ng pagsasanay sa pagsasanay, kinakaharap ang kanilang mga kahinaan, at ipinadiriwang ang kanilang maliit na tagumpay sa daan, ay dinidiscover din ang kanilang sarili. Hindi lamang sila nagtatayo ng pisikal na lakas, nagtatayo sila ng pagiging matatag sa kaisipan, disiplina, at isang malalim na pag-unawa sa kanilang sariling mga kakayahan at limitasyon. Ang bawat sesyon ng pagsasanay, bawat kompetisyon, bawat pag-aalsa, ay isang pagkakataon para sa pagsusuri sa sarili, para sa pag-aaral, para sa paglaki. Ang mga paghuhusga ng atleta ay ang mga desisyon na ginagawa nila tungkol sa kanilang regimen sa pagsasanay, kanilang dieta, kanilang paghahanda sa kaisipan. Ang mga pagpapasyang ito na alam ng karanasan at kamalayan sa sarili ay umuhubog sa kanilang pagganap at sa huli ang kanilang pagkatao. Ang karaniwang thread dito ay ang malay, sinasadyang pagsisikap na hubugin ang sarili upang pinuhin ang mga kakayahan ng isang tao, upang malampasan ang mga limitasyon ng isang tao. Hindi ito tungkol sa paggamit ng ilang na idealized na bersyon ng pagiging perpekto, ngunit tungkol sa patuloy na paglaki, patuloy na pag-aaral, patuloy na pagpipino. Ito ay tungkol sa pagyakap sa proseso, ang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, ang mga hamon at mga pag-aalsa na hindi maiiwasan lumitaw sa daan. Tungkol ito sa pag-unawa na ang mga paghuhusga, ang mga desisyon na ginagawa natin araw-araw ay hindi lamang tungkol sa panlabas na mundo, ngunit tungkol sa panloob na tanawin ng ating sariling pagkatao. Ang mga ito ay ang mga stroke ng pait na humuhubog sa atin sa pinakamahusay na mga bersyon ng ating sarili, ang mga obra maestra na ating nakalaan upang maging. At tandaan, ang proseso ay hindi kailanman nagtatapos. Patuloy ang pag-sculpting, nagpapatuloy ang pagpipino, ang pagiging patuloy, hanggat nabubuhay tayo. Ang paglalakbay, aking kaibigan, ang patutunguhan. Kaya, paano natin nilalapat ang prinsipyo nito ng patuloy na pag-sculpt ng sarili sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi ito tungkol sa mga magagandang kilos o dramatikong pagbabagong anyo, ngunit tungkol sa banayad, halos hindi mahalata na mga pagpipilian na ginagawa namin araw-araw. Isaalam-alang ang iyong dieta, halimbawa,
Ang bawat pagkain ay isang paghuhusga, isang desisyon na nag-aambag sa iyong pangkalahatang kagalingan sa pisikal at kaisipan. Pinapagaan mo ba ang iyong katawan ng mga masarap na pagkain, gasolina ito para sa pinakamainam na pagganap, o nagpapasisa ka ba sa mabilis na pag-aayos na nag-iiwan sa iyo na pakiramdam na tamad at maubos? Ang bawat kagat ay isang stroke ng pait na humuhubog sa iyong pisikal na anyo at nakaka-impluwensya sa iyong mga antas ng enerhiya. Isipin ang iyong mga relasyon. Paano ka makikipag-ugnay sa mga tao sa iyong buhay? Lumapit ka ba sa mga pag-uusap na may empatiya at pag-unawa na naghahanap upang kumonekta at magtayo ng mga tulay? O pinapayagan mo ba ang negativity at salumatan na maburahan iyong mga bono? Ang bawat pakikipag-ugnay, ang bawat salitang sinasalita, ang bawat kilos na ginawa ay isang pait na humuhubog sa tanawin ng iyong mga relasyon. Nililinan mo ba ang mga makabuluhang koneksyon o pinapayagan mo bang lumago ang distansya at hindi pagkakaunawaan? At ano ang tungkol sa iyong trabaho? Nilapitan mo ba ang iyong mga gawain na may sipag at nakatuon? Nagsusumikap para sa kahusayan at itulak ang iyong mga hangganan o sumuko ka ba sa pagpapaliban at katamtaman? Ang bawat proyekto na isinasagawa, ang bawat hamon na pagtagumpayan, ang bawat balakid na nalalampasan ay isang testamento sa iyong proseso ng pagsulat sa sarili. Nasa maliit, pare-pareho na pagsisikap, pang-araw-araw na healing, ang tunay na kasanayan ay nakamit. Hindi ito tungkol sa mga magagandang nakamit, ngunit ang pare-pareho na dedikasyon sa proseso. Kahit na tila hindi gaanong kahalagahan ang mga pagpipilian, tulad ng kung paano mo pinamamahalaan ang iyong oras, kung paano ka tumugon sa stress, kung paano mo unahin ang iyong mga gawain, lahat ito ay sandali ng pagsaksak sa sarili. May malay ka bang nakagawi ang mga gawin na sumusuporta sa iyong paglaki at kagalingan? O pinapayagan mo ba ang iyong sarili na hugis na mga panlabas na puwersa na lampas sa iyong kontrol? Aktibo ka bang pumili upang mapangalagaan ang iyong isip at espiritu? O pinapayagan mo ba ang negativity at mga abala na mabura ang iyong panloob na lakas? Ang susi, aking kaibigan, ay kamalayan. Ito ay tungkol sa pagbibigay pansin sa mga maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw. Kinikilala ang kanilang pinagsama-samang epekto sa iyong buhay, at sinasadya na pumili ng mga aksyon na nakahanay sa iyong mga halaga at adhikain. Ito ay tungkol sa paglilinam ng kamalayan sa sarili, pag-unawa sa iyong mga lakas at kahinaan, at aktibong nagtatrabaho upang pinuhin ang iyong mga kakayahan, upang malampasan ang iyong mga limitasyon, upang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Ito ay isang paglalakbay ng patuloy na pag-aaral, patuloy na paglaki, patuloy na pagtuplas sa sarili. At tandaan, ang bawat paghuhusga, bawat desisyon, bawat kilos, ay isang stroke ng pait na humuhubog sa obra maestra na iyong nakalaan upang maging. Ang patuloy na proseso na ito ay hindi isang bagay na dapat matakot, ngunit yakapin. Ito ang kakanyahan ng isang nakakatuwang buhay, isang buhay na nabuhay ng may layunin at hangarin. Ang paglalakbay ay ang patutunguhan, at ang patutunguhan ay palaging umuusbong. Isaalam-alang ang iyong pananalapi. Masigasig ka bang namamahala sa iyong mga mapagkukunan, namumuhunan ng matalino, at nagpaplano para sa hinaharap? O pinapayagan mo bang mapang-akit na paggastos at hindi magandang gawi sa pananalapi na magdikta sa iyong mga kalagayan? Ang bawat desisyon sa pananalapi, mula sa pag-save ng isang maliit na halaga sa paggawa ng isang malaking pamumuhunan, ay isang pait na humuhubog sa iyong pinansyal na tanawin. Nagtatayo ka ba ng isang ligtas na pundasyon para sa iyong hinaharap, o pinapayagan mo ang iyong pananalapi? Mag-isip tungkol sa pamatagalang implikasyon ng bawat pagpipilian. Nagtatayo ka ba ng kayamanan o nakaligtas ka lang? At ano ang tungkol sa iyong pisikal na kalusugan? Pinahahalagahan mo ba ang regular na ehersisyo, masustansyang pagkain, at sapat na pahinga? O pinapabayaan mo ba ang iyong katawan na pinapayagan ng mga mahihirap na gawin na kumuha ng kanilang toll? Ang bawat pag-ehersisyo, ang bawat malusog na pagkain, bawat gabi ng matahimik na pagtulog, ay isang stroke ng pait, sculpting ang iyong pisikal na kagalingan. Nililinam mo ba ang lakas at kasiglahan, o pinapayagan mo ang iyong pisikal na pagtanggi sa kalusugan? Hindi lamang ito tungkol sa aesthetics, ito ay tungkol sa pagbuo ng pagiging matatag at enerhiya para sa mahabang paghatak. Mas malalim tayo sa konsepto ng kamalayan sa sarili. Hindi lamang ito tungkol sa pagkilala sa iyong mga aksyon, ito ay tungkol sa pag-unawa sa pinagbabatayan ng mga pagganyak sa likuran nila.
Bakit mo ginagawa ang mga pagpipilian na ginagawa mo? Ano ang iyong mga halaga? Ano ang iyong takot? Ang paggalugad ng mga katanungan ito ay mahalaga sa tunay na pag-unawa sa iyong sarili at pag-sculptan ng iyong buhay sa isang paraan na sumasalamin sa iyong tunay na sarili. Ang journal ay maaaring maging isang malakas na tool dito. Regular na sumasalamin sa iyong mga karanasan at emosyon ay maaaring magbigay ng napakahalagang pananaw sa iyong mga pattern ng pag-uugali at makakatulong sa iyo na makilala ang mga lugar kung saan kailangan mong gumawa ng mga pagbabago. Bukod dito, ang aktibong naghahanap ng puna mula sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan, pamilya, o mentor ay maaaring magbigay ng mahalagang pananaw. Minsan bulag tayo sa ating sariling mga bahid o mga limitasyon, at ang isang layunin sa labas ng pananaw ay makakatulong sa atin na makita ang ating sarili ng mas malinaw. Huwag matakot na humingi ng matapat na puna kahit na hindi komportable. Sa pamamagitan ng pagmuni-muni sa sarili at panlabas na puna na maaari nating makilala ang mga lugar kung saan kailangan nating pinuhin ang ating diskarte, ihasa ang ating mga kasanayan, at ninangin ang ating mga lakas. Ang prosesong ito ay hindi isang static. Ito ay isang tuloy-tuloy na pag-ikot ng pagtupla sa sarili at pagbipino. Alalahanin ang sculptor na nag-chip sa bato, matiyag ang isiniwalat ang obra maestra sa loob. Ikaw ang eskultor na yun, at ang iyong buhay ay ang bato. Ang bawat araw ay nagtatanghal sa iyo ng mga pagkakataon upang pinuhin ang iyong mga kasanayan, pagtagumpayan ang iyong mga hamon, at lumapit sa taong nais mong maging. Yakapin ang proseso, ipagdiwan ang iyong pagunlad, at huwag mawala ng paningin sa panitain na hawak mo para sa iyong sarili. Ang paglalakbay ay maaaring mahaba at mahirap sa mga oras, ngunit ang mga gantimpala ay hindi mababago. Ang kasiyahan ng paghubog ng iyong buhay ayon sa iyong sariling disenyo, ng pagiging master ng iyong sariling kapalaran, ay isang gantimpala na lampas sa presyo. Ang proseso mismo, ang patuloy na pagsusumikap, ang patuloy na pagpapabuti ng sarili, ay ang kakanyahan ng isang buhay na maayos. Ito ay isang testamento sa iyong katapangan, iyong pagiging matatag, at ang iyong walang tigil na pangako sa personal na paglaki. Kaya, magpatuloy na pait ang aking kaibigan at ibunyag ang obra maestra na nasa loob. Naghihintay ang mundo ng pag-unveil ng iyong natatangin at kahanahangang paglikha. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagtatakda ng mga makatotohanang layunin. Maraming mga tao ang nahuhulog sa bitag ng pagtatakda ng mga layunin na alinman sa masyadong mapaghamad o masyadong hindi malinaw. Ang mga mapaghanad na layunin ay mahusay, pinasisigla nila ang aming drive, ngunit nang walang malinaw na roadmap, maaari silang mabilis na maging labis, na humahantong sa panghinaan ng loob at sa huli, pag-abandona. Ang mga hindi malinaw na mga layunin, sa kabilang banda, ay kulam sa pagtutukoy na kinakailangan upang subaybayan ang pagunlad at ipagdiwan ang mga milestone. Iniwan kanila ng adrift, hindi sigurado kung saan itutuon ang iyong enerhiya. Ang susi ay upang hampasin ang isang balanse, itakda ang mga layunin ng smart, tukoy, masusukat, makakamit, may kaugnayan, at nakagapos sa oras. Sabihin natin na ang iyong layunin ay upang mapagbuti ang iyong fitness. Sa halip na sabihin lamang na nais kong makakuha ng hugis, ang isang matalinong layunin ay maaaring tatakbo ko ng 5K sa 3 buwan, na tumatakbo ng 3 beses sa isang linggo nang hindi bababa sa 30 minuto bawat oras, dagdagan ang aking distansya ng paunti-unti. Tingnan ang pagkakaiba, ang layunin nito ay tiyak, masusukat, maaari mong subaybayan ang iyong mga pagtakbo at pagunlad, makakamit. Ang isang 5K ay isang makatotohanang layunin para sa karamihan sa mga tao may pare-pareho na pagsasanay, may kaugnayan, nakahanay ito sa iyong pangkalahatang mga layunin sa fitness, at nakadapos sa oras, mayroon kang isang 3 buwang deadline. Ang pagbagsak ng malaki, nakakatakot na mga layunin sa mas maliit, mapapamahalaan na mga hakbang ay mahalaga din. Ginagawa nito ang pangkalahatang gawain na hindi gaanong nakakatakot at nagbibigay ng isang pakiramdam ng tagumpay habang nakumpleto mo ang bawat hakbang. Ipagdiwang ang mga mas maliit na tagumpay na ito, kilalanin ang iyong pagunlad at gantimpalaan ang iyong sarili para sa iyong mga pagsisikap. Ang positibong pampalakas na ito ay magpapanatili sa iyo ng motivation at sa trap. Huwag matakot na ayusin ang iyong mga layunin sa iyong pagpunta. Itinapon ng buhay ang mga curveballs, ang mga hindi inaasahang pangyayari ay maaaring manailangan sa iyo upang yakma ang iyong mga plano.
Ang kakayahang umangkop at nababanat ay susi sa pamatagalang tagumpay. Tandaan, ang personal na paglaki ay isang marathon, hindi isang sprint. Magkakaroon ng mga pag-aalsa, magkakaroon ng mga sandali ng pag-aalinlaman, ngunit ang mahalagang bagay ay upang patuloy na sumulong, upang mapanatili ang pag-aaral, upang mapanatili ang pagsusumikap. Ang bawat hamon na iyong napagtagumpayan, ang bawat balakid na iyong na-navigate, pinalakasan iyong pagkatao at itinatayo ang iyong pagiging matatag. Yakapin ang paglalakbay, alamin mula sa iyong mga pagkakamali, at huwag sumuko sa iyong mga pangarap. Ang proseso ng pagpapabuti ng sarili ay isang panghabang buhay na pagsusumikap, at ang mga gantimpala ay mas malaki kaysa sa anumang pansamantalang pag-iingat. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi nakarating sa iyong mga layunin ng walang kamali-mali, ngunit sa walang tigil na pangako sa proseso mismo. Ang patuloy na pagsusumikap para sa pagpapabuti ng sarili, at ang walang tigil na paniniwala sa iyong sariling potensyal. Kaya't itago ang pag-iwas, kaibigan ko. Ang obra maestra ay humuhubog. Kaya, ano ang isang maliit, matalinong layunin na iyong may tackle sa linggo nito? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa Mastering Procrastination, at sumali sa akin sa susunod na mas malalim tayo sa mundo ng personal na paglaki. Hanggang sa pagkatapos, patuloy na magsikap. Ito si Marco.